Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, November 6, 2024 at ayun, laglag yung mga hawak natin na stock. So, ng bull trap si PSE natin at marami yata natatakot dito sa Southeast Asia kasi pati na Hong Kong, pati China yata nag-drop yung ating mga indices. So, proclaim na kasi hindi pa naman proclaim, president-elect na si Donald Trump. So, syempre, ang gumalaw ngayon, yung in-expect natin, yung ating mga cryptos. So, nagkaroon ng all-time high na 74K yata si crypto kanina. So, nandun ngayon yung ingay ng market natin. At saka yung US stocks. Kasi yung futures na lumalabas sa kanila, 2% yata yung mga futures nila. So, nagse-celebrate yung crypto at saka yung US markets natin. Pero dito sa Philippine market, binawian tayo doon sa bounce na nangyari kapon kasi ang pinakamalakas naman na nag-drop for today is yung mga properties din natin. Ayan. So, very volatile yung mga stocks natin. So, ang problema dito, okay lang sana kung pullback lang. Meron tayong net foreign sale na 1.12 billion. Ayan. So, laki niyan. So, ang bilang natin na 12 billion kapon, ibababa na natin yan. Nasa more or less 11 billion na lang yung net foreign buying ng market natin. So, nanganganib yung support ulit natin dito sa bantang 7,100 level. So, bukas natin malalaman yan. Hopefully, may bounce yung market natin after nung election doon sa US market. Pero kung gagalaw yung US market natin ng ilang araw dahil nga nagsiselebrate sa bagong president nila, malamang manghihina din yung market natin kasi lumabas yung more than 1 billion na foreigners dito sa market natin. Tapos hindi pa natin sila nakikita na bumabalik since magbilang tayo is nasa 14 to 15 billion yung net foreign buy na market natin. Ayan. So buti pa si dito natin, yung mga dito Denso stocks natin gumalaw for today's trading natin. So dalawa dito, nanguna sa listahan natin si dito at saka si PHR. So, si dito natin, nag-uplift siya ng 4.81%. Meron siyang 6.14 million like foreign sale. At saka si PHR, na dami lang to, wala namang balita si PHR, nag-up siya ng 12.77%. Ayan, related kasi silang dalawa. So, ang pinaka-catalyst natin, merong pumasok na big investors kay dito si Summit Telco. Pero yun nga, sabi natin, hindi pa din natin alam kung magkano yung bili niya, magkano yung kasi 9 billion common shares yung bibili niya, piso ba yon o dos. So depende sa galaw ng market. Pero siyempre, may investor na pumasok kay dito kaya optimistic yung outlook niya for the short term. So para nangyari sa kanya, ginagaya niya yung galaw niya nung may bumili sa kanya last year ba yun o this year din lang na piso naman. Ayan. So, ganun yung story nitong si dito natin. Okay? So, very good. Congrats na lang po dun sa malakas yung loob na bumili kapon at umakyat pa rin siya. MRC, ayan, trap si MRC. Ang daming trap na nangyari ngayon. So, negative 5.56%. Meron siyang 2.55 million net foreign buy dito sa market natin. Tapos si OGP natin nag-up ng 0.39%. Hindi ko alam bakit siya trending. Pero yun yung galaw niya, negative. Pero malakas yung net foreign sale. Negative 23.67 million net foreign sale. Si PHR natin nag-up nga siya ng 12.77%. Walang masyadong galawan ng foreigners yan. Tapos si Ali, yung ibang properties na SMPH, nalaglag din. So nag-drop to ng 4.35%. Takot yata sa Kasi sinasabi naman nila trade wars na naman, 'di ba, nangyari yung panahon ni ng China at saka US last time nung si Donald Trump yung president. So meron siyang 4.35% na loss dito sa market and meron siyang 140 million na foreign sale. Ayan, lumabas yung mga investor natin. Tapos si Macro Asia, okay, nagsa-sideways sa bandang taas na nagkokonso. Negative 1.21%, meron siyang 1.07 million net foreign sell. Ayan, so Donald Trump, yung pinaka-main na balita po dito sa market natin. Tapos on the side pala, ayan, meron ng announcement si eToro, yung mga merong eToro na kagaya natin, so kung meron kayong account niyan, most likely naka-receive na kayo ng mga emails na nagsasabi na yung mga Pilipino na resident sa Philippines, pinagle-liquidate na ng kanilang mga assets naman. Ayan. So wala na yata tayong mapupuntahan na international na broker, si IBKR
naririnig ko, eh baka ireklamo din. So, hindi din yata license sa ano eh, sa SEC. So, wala tayong ibang pupuntahan kundi si kay GCash na lang daw doon sa kanyang e-trap ba yun? Yung kanyang mga fund managers. Kasi yun yung mga nagtitrade. Allowed na mag-trade sa US markets naman. Ayan. So, ayan, ano ba gagawin natin? Wala tayong iba mapunta eh, pati crypto, di ba? Nababawasan na yung mga yung mga pwede nating puntahan si Bitget yata kasama din yata sa gustong iban tapos sa OKX. So another na babasa naririnig ko din na mga potential na ireklamo ni InfraWatch, di ba? Sa InfraWatch yung nagrereklamo ayan. So wala tayong pupuntahan na international investor. Pero si Binance nabubuksan pa dito sa although bawal din siya dito sa Malaysia pag meron kang VPN doon sa mga merong crypto kailang hassle din mga kasi 'di ba kailangan pa magkaroon ng mga VPN. Si eToro naman sa Philippines siya pinagbawal. So pag resident ka ng ibang country, halimbawa sa Europe, meron pa rin namang ituro doon na pwedeng gumamit yung mga Pilipino. So yun yung mga nabasa ko sa mga forums sa Reddit kanina. Ayan, naghahanap ako kung ano pa ang mga brokers yung pwede nating puntahan. Ayan, hindi ata tayo makapag-invest sa US stocks. Okay? So yun po yung mga galawan, mga balita. So maraming balita, major news for today dahil sa eleksyon sa US. Ayan, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, yung mga viewers natin, yung ating review is for education purposes lang po to. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And as usual, huwag mo kalimutan i-subscribe yung ating Palawi Trader na YouTube channel. Gawa yata tayong TikTok. Wala pa tayong TikTok na ito eh. So subscribe ka lang po para updated ka dito sa mga reviews or kung gusto mo, join ka dito sa trading committee naman natin. Kung gusto mo ng guide sa trading sa PSE market. Ayan. So humirap ngayon kasi trap yung galaw ng market natin kahapon. Ayan. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po dun sa mga usual na viewers, company reviews, yung ating mga profit or loss sa market, some trades, mga basic indicators, technical analysis, ang taas ng crypto, no? Fundamentals, yung mga risk management, plus yung ating mga basic na PSE stock market studies. Sa mga play to earn games, follow mo na lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to. Tapos sa social media, dito sa ating Facebook account na Palawi Trader para updated ka sa mga posts natin. At dito po sa ating Palawi Trader na Facebook page, follow mo na po yan. Tapos sa mga articles natin dito sa Butikipik, sa local market, sa US and Badang Cryptos. So tignan natin yung mga balita ngayon. Puro Donald Trump yata yung na-repost ko dito kanina. So doon muna tayo sa, wala pa yata yung summary si Philippine Stock Exchange natin. Tignan natin kung meron na siyang lumabas. Trump, ayan Trump wins, ayan, naka-declare na pala, Trump wins US presidential election. Ayan, so yan na po. Maganda tayo dun sa trade war. Si China naman, fall as Trump becomes president. Hong Kong's down index 2%. Ba't kasama si Pilipinas? Hindi naman tayo kasama doon, di ba? So, anyway, ayan, wala akong makita na Philippine Stock Exchange. So, basahin ko na lang kung ano yung mga na-post natin. So, ito yung mga winners natin. So, for today, so negative 1.12 billion nga po yung net foreign sell na market natin. So, cautious lang muna siguro sa market, no? Tapos, meron tayo loss na 1.27%. So, meron naman mga umakyat dito, kailang konti lang. So, CNPF, 1.94%. Aboitiz Equity Ventures 1.13 tapos si Bloomberry 1.04%. So grabe yung mga laglagan no. Mga properties yun din naman. Ali minus 4.35%. Clickbait ako kay Ali ha. BDO 3.85% drop. SMPH minus 3.4%. ICT minus 3.37. Ang dami palang drop dito. Ayan. So the rest, may mga 0% dito. So tingnan natin bukas kasi binuhusan tayo ng 1 billion ba naman na net foreign sale natin. So 7,165. Balik tayo sa support natin sa 7,100 level, 1.27% yung loss for today. Okay? So balita kay Plus reported a laki kailan hindi umakyat no. 247% rise in Q3 net income. Grabe lakas ni ni Plus natin. Foreign funds bought
konti lang. AUB, Security Bank, MER, SCC, URC, AC, Aboitiz, AREITs, MEG, Globe, Bloom, C Plus, at saka si Pure Gold. Foreign funds sold, BDO, BPI, mga banks. ACN, AP, Manila Water, SPNEC, CNPF, DNL, IMI, AJ, Costco, DMC, Alicrits, FLI, TEL, Converge, at saka si Dito. Ayan, nagbenta ng konti kay kay dito natin. Mga 6 million pala yung lumabas kay dito natin. So, ayan. So, futures ng US market, maganda. Hindi man lang tayo maambunan, no? S&P futures, saka si dollar, USD sa mga nagpo-forex, panalo. Yung mga merong USD as Trump leads in election results. So, panalo na nga po si Donald Trump. Alternergy declares cash dividends to sa preferred shares. Tapos Bitcoin, so halos mag 75K na siya. Panalo, no? Especially yung alaga ni Elon Musk, si Dogecoin pala yung yung promote nito si Elon Musk. So DNL, 9-month earnings 1%. Bitcoin, so mataas dito. Dennis Oy may cede majority control of dito CME to Summit Telco under a new investment agreement. Ayan, so hindi na Pinoy. May papasok kasi na foreigners. All HC, kumita na siya, third quarter. 1,000%. Ayan, laki ah. All HC natin. Kailan, wala din tayo maramdaman sa price action. Monday, declares 0.14 peso dividend plus 247%. Jollibee, ito na yan si Tim Hu Wan. So, i-acquire niya. Though future jumps kanina, Ali secured approval from Philippine to acquire full ownership of Cebu District property. So, ayan pa yung isang araw. So, mababa ba yung income nito? Ali posted 15% net income reaching 21.2 billion. Revenues up 27%. Ayan, okay din naman pala yung earnings niya. So ayaw lang sa kanya ng mga foreigners. Costco, Robinsons, AGI, si Mrs. Yi. So mga share buyback. Bitcoin ulit, PX. Parang bumagsak si silver. Yung futures mga silver. So nag-drop siya. Core net income up siya na 23%. Ayan, okay din naman pala siya. Plus, will participate in the Philippine Stock Exchange. Ano ba to? Strengthening access and reach investor day. Okay. So, Ali, deep buy, sabi niya, plus 24 yung kanyang target. Malapit na pala sa peak si plus. DNL, earnings is 1% year over year. Ito mga corporate stories. Ano ba meron? ICT reported a 31% increase in net income plus 314%. Felix Mining, 23% increase in income. Benguet, sign agreements for Red Earth subscription. Alter, 40 million dividends for preferred shares. Laki yan. Petron, plus 12% year over year. Ayan. So, nasa bandang ibaba din yung price action ni Petron po natin. So, futures ulit. Dito, okay na yan. Petron, okay. So, okay, meron siya net income. Tapos, inflation is 2.3%. All HC, ayan. So, pero hindi naman yata umakyat ngayon yung price action. Tapos, okay din yung galaw dito sa US market. So, in-expect ko, sasabay din tayo sa optimism ng election. Pero, baliktad, di ba? So, nauna na kahapon. Dapat kahapon yung yung drop tapos ngayon yung bounce ng market natin. Okay? So, no choice. Antay ulit tayo sa recovery ng market. Ang pangit ulit ng mga alaga natin. Okay. So, guys, yung ating Patreon channel, yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets. So, sali ka lang po or check mo lang po yung ating Patreon channel naman. Okay? So, punta tayo dito sa major indices, PSEI. Pangit tuloy ulit ng itsura ng market natin, pababa ulit yung RSI level natin. So, naghahanap pa ng bottom si PSE. So, siguro hindi muna natin makikita yung bottom niyan hanggat wala tayong bumabalik na foreigners. Kasi parang trap lang yung di ba? Yung mga bounce yan kahapon, ang laki ng galaw. Kinain din niya for today's trading natin. So, tapos sabi ko nga, ang pinakapangit pa dito is yung net foreign sell ng markets natin. Okay? So, balik natin sa 7,000.
100 o 7K yung pinaka-main na support ng markets natin. Kasi hindi pa natin makita yung bounce eh. Hopefully bukas, tingnan nga natin. Baka sa last 5 minutes lang to. Hindi, no? So talaga mahina siya around 225, no? Nagkaroon ng laglagan kasi diretso. Since bago mag-break. So dumiretso na lumagapak yung yung markets natin. Okay? So no choice. Antay ulit tayo ng bago ulit maging maganda yung review natin dito sa mga stocks natin. So si dito na nga lang yung nagdadala ng market natin. Ayan. So very bad. Parehas yung RSI at saka MACD. Isa lang yung direction. And magkakaroon tuloy tayo ng retest dito sa support natin malapit sa 7,100 level naman. Okay? So tignan natin. Hopefully bloopers lang yung drop ngayon. Kaya lang, ang laki ng net foreign sell dito sa market. Okay, so tingin tayo dito sa mga winners. PHR nga po, nag-up siya ng 12.7%. Si dito, 4.81. Ganda ng chart niya, no? O, yan. Pares na siya dito, oh. So, gayahin kaya niya yung galaw na yan. So, siguro, no? Kasi hindi pa lumalabas yung, yung mga presyo ng, ng investor natin sa kanya, eh. Si CHP, nag-up siya na 2.74%. GSMI, 2.4%. Buti pa tumatanong bounce. Si Ani, 1.79%. Hindi natin makita yung yung chart ni Ani. Ayan, maliit lang kasi yung yung candles natin. Tapos si Home, kailang walang volume talaga yung yung market natin, no? Okay, so tapos dito naman sa mga losers, maliban kina Ali, MRC. So nag-drop siya ng 5.56%. Ayan, nang-drop si MRC, Ali, 4.35%. Kinain din niya yung yung galaw niya kahapon. Tapos si SMPH, 3.4%. Apollo, ito nag-okay pa. 3.85%. Tapos sino pa? Wala ding volume, no? Lilit ng volume. BLL, 2.44%. All HC, bumagsak pa nga siya. 2.37%. Pero maganda yung potential ng earnings ni All HC natin. Okay? So, balik tayo dito. And ayan, maingit tuloy tayo dito sa US market. Kung kailan maganda yung US, saka naman isasara yung mga brokers na ginagamit natin doon. No? So, ito yung galawan natin sa US market kagabi. Okay naman siya, malakas. So, more than 1%. So, kasi election, di ba? And then, ngayon tapos na yung election, isang araw lang. So, ayun, no, ang tataas ng futures. So, si Nasdaq, 1.7%. Dow Futures, ito malakas, 2.93%. Tapos si S&P Futures, 2.27%. Ayan. Berde yung mga futures ng mga alaga natin sa US market. So, dito sa European markets, okay, sumunod din siya, mga berde. Tapos dito sa Asian markets, ba't nag-drop si Indonesia, 1.4 ang drop, Hong Kong 2.23, pero si India umakyat siya, mix. Okay, mix yung galaw natin dito sa US market. Ayan, si Dutch. Okay, tingnan naman natin yung ating mga cryptos. Panalo yung mga cryptonatics natin. So ano bang gamit nyo ngayon? Si coins na lang ba ang pwede natin gamitin? So Bitcoin, ayan, nag-up siya 8%, 74K. Si Ethereum, 2.6K, 7% din. Si BNB, 581, so nag-up din ng 4%. Si Solo, yung mga meme games natin, di ba? Mga meme na coins. So, nag-up siya 14%. At saka si Dogecoin, pinakapanalo is umakit siya ng 19%. Si Shiba, 7% din eh. So, lahat, pati si Tron na lagi bumabagsak, umabot na rin siya ng 0.16. Okay, so majority maganda sa crypto at saka sa galawan sa US market. Okay? So, tingin tayo dito sa market. Mo kasi dito na lang bubuhay sa galaw ng mga stocks natin. Okay, so unahin natin si dito. Okay, ginagaya nga niya yung nandito sa kabila, no? So, kanina may mga disclosures na naman si dito natin. So, yun nga, yung sinabi kanina na dito kaya tayo nilagay, no? 2.4 last time. O dito sa, tama, 2.4 yung pinaka-next natin. So, yung magiging majority na shareholder nitong si dito natin is foreigners nga kasi meron siyang bibili niya na 9 billion common shares. So ang
Ang tanong pa rin naman ng karamihan, magkano niya binili? Most likely, mas mababa yun sa, sa 2 pesos kasi last time may nakabili sa kanya din dito. Piso lang yung, yung pinambili sa kanya, di ba? So anyway, bottom line, maganda pa rin yung price action niya. So meron siyang binutas dito na support. Saan ba yung, okay, so around, yung pinaka-resistance natin kapon, nasa 2.30 na yan. So ito, lagyan natin ng drawing. So ito, binutas niya, resistance na to. And then ngayon, ito yung binabantayan natin na resistance para kay dito. Kaya lang overbought na. Ayan. Pero last time, sabi nga natin, ang lakas din ng ano niya, di ba? Yung sipa niya, nagkaroon siya ng bagong investor, umabot siya ng halos 70%. So, ganun din kaya yung gawin ni dito natin. Ayan. So, pero meron siyang volatility kasi meron pa tayong inabangan na balita sa kanya, di ba? Yung presyo nga at saka yung conditions ng pagmamay-ari ni Summit Telco kay dito CME Holdings natin. Okay, so yun na lang po, abangan natin. At least may nakikita ng berde dito sa market natin. Wala man tayo nito. Pero meron tayong mga nakikita na pa isa-isang berde sa market natin. So nag-up siya 4.81% and 6 million net foreign sell. So medyo mataas yung nilalagay ko sa kanya na resistance. Pero ito naman kasi yung mga previous peak niya. Ayan. So itong tatlo lang naman na to eh. So pinakamalapit is 2.26, 2.18 na siya. So dito na tayo titingin sa around 2.4 na resistance level. And then hindi natin kayang i-plot to sa mga trend lines kasi nga parabolic siya. Segment driven yung galaw ngayon ni dito natin. Okay, so yan po yung ating winner for today's trading natin. Next, si MRC. Bato, nan-trap si MRC natin na. Ganda pa naman ng usapan natin dito kapon. So, okay. So ba't medyo nahirapan si ang lalaki ng volume nitong si MRC pero nahirapan siyang gumalaw paakyat. So, antay ulit yung mga traders natin sa kanya. So, ito yung pinaka-channel naman niya. Nandiyan pa rin naman. So, nasa support level pa rin naman itong si MRC. So malaki din, no? 5.56% na drop. Eh, meron siyang 2.55 million net foreign buy. And catalyst, wala po. Wala pa tayo nababasa na catalyst. So ngayon, yung mga holders, watch out na lang sa bandang ilalim ng support levels natin. Okay? Next, OGP. Laki ng volume ni OGP ngayon. Okay. So marami nag-aabol kaya dito sa bagong labas lang ba to? Hindi ko napansin eh. Parang bagong labas lang to announcement. Ayan, November 6. Oh. Meron pala siyang good news. Kaya pala pinag-usapan si OGP. Ayan, meron po siyang 5.23% na cash dividends. Ang ex-date is November 19. Ayan, kaya pala siya pinag-usapan for today's trading. Pero hindi siya masyadong umakyat to, 0.39. So, medyo pangit kasi yung galaw ng market, no? 23.67 million net foreign sell. Na-price in na ba yung dividends niya? So, sipat-sipatin natin to. Kasi malaki din yung dividends. Ayan. So, nasa support level siya pero nauntog kasi kanina eh. So, bakit kaya? Dapat nag siya eh. Nag-up ng halos 5%, diba? O baka na-price in na ito mga recent na gap up kasi wala tayong mga balita. Bakit bigla nag-gap up si OGP natin? Malamang yan yun, no? Kasi may papasok na dividends sa kanya. Okay? So, ito yung nakita natin. Next, si PHR. So, sentiment lang po ito ni dito kasi wala naman tayo nakita na bagong balita kung meron siyang bagong investor na papasok. So sumabay siya kay dito natin. So kino-close niya yung ating support dito sa around or resistance dito sa around 0.6 o 0.59. So nag-up siya 12.77%. Okay? So nag-establish ng support and biglang pumitik. Kaya below pa rin naman siya ng MA 100. So hindi pa natin alam kung meron niyang follow-up pero kailangan ma-break muna natin 0.6 na resistance level. Okay? So, walang catalyst yan. So, dito effect yung nangyari sa kanya. Next, yung mga bumagsak, ayan, representative natin, itong si Ali. So, magre-retest ulit tayo bukas dito sa 32.7. Drop 4.35%. Daming trinap ni Ali natin. Ayan. So, 140 million in foreign sell. Tignan natin kung takotan lang to na gawa ng mga investor natin pero malakas kasi yung net foreign sell na market. Ayan. So naudlot yung bounce
And ang aga naman mag-bearish niya, ano, isang candle pa lang. Itong si Ayala natin, ayan. So, may trend na ba ng breakout? May konting trend ng ano eh, breakout ng RSI. Pero yung ating MACD formation, lubang mahina din siya. Ayan. So, late ng ano, no? Pinaka-resistance niya, hindi na umabot dito sa MA 100, which is around 35 pesos naman. Okay? And then lastly, si Macro Asia, lumalaban pa rin ba yung alaga natin? Ayan, pinag-uusapan siya siguro kasi puro Dow G yung ano, puro daw, nagkakaroon na siya ng mga week. So, nahirapan siya umakyat talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na beses na. Kaya siguro pinag-uusapan na itong si Mac. Hindi siya maka-breakout sa resistance level natin, which is around 7.8 peso. Ayan. So, bukas tingnan natin. Pero malamang sa malamang, parang gusto niya mag-retest dito sa MA20 kasi ito yung pinaka-next na support level natin sa kanya. So, ilang araw na kasi, normally pag ilang araw na ayaw maka-breakout is nagpo-pullback yung stocks natin. So, 1.21% na loss and 1.07 million net foreign set. Okay? So, wala tayong magagawa sa galaw ng market natin. So, sentiment to ng ano ng halalan, yung kung ano ba mga pwedeng impact ng elect ni Donald Trump ulit. Pero ang tanda ko lang sa kanya during that time, medyo nahirapan din tayo sa trading sa panahon ni Trump dahil nga doon sa mga trade wars. So naglalaban kasi si China at saka si US sa mga tariffs, di ba? Especially mga tariffs ang labanan. Which is sinabi na rin naman niya, di ba? Na doon sa plataforma niya, isa yon sa mga titignan niya, di ba? Mga tariffs ulit. Okay, so yun lang muna yung ating review for today. So antayin na lang ulit tayo ng Catalyst. Bukas na market, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, follow mo na lang po, Facebook page, Bodegi Peak, Twitter, and Patreon yung mga gusto ng guide sa trading market. Sali lang po kayo dito. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.